Pagbagsak ng kopra sa Pilipinas, isang pagsusuri sa nakakaawang sitwasyon ng mga nagko-coconuts. Ang industriya ng kopra sa Pilipinas, nakilala rin bilang coconut industry, ay nanganganib sa pagbagsak nitong mga nagdaang taon. Ang mga nagkokopra o mga magsasakang nagtatanim ng niyog ay nahaharap sa masalimuot na sitwasyon na nagdudulot ng kahirapan at kawalan ng katiyakan sa kanilang kabuhayan. Ang pag-usbong ng kopra industry. Noong mga nakalipas na dekada, ang industriya ng kopra ay itinuturing na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita para sa mga nagkokopra sa bansa. Ang niyog ay hindi lamang pinagkukunan ng langis, kundi maging ng iba't ibang produktong pangkagamitan. Subalit, sa kabila ng potensyal na pag-unlad, maraming pagsubok ang bumabalot sa sektor na ito. Mababang presyo ng kopra. Ang pangunahing issue sa industriya ng kopra ay ang patuloy na pagbagsak ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ang mga nagkokopra ay napipilitang magbenta ng kanilang ani sa mababang halaga, na siyang nagdudulot ng kakulangan sa kanilang kita. Ang labis na supply ng niyog sa merkado at ang pag-angat ng alternatibong langis mula sa iba't ibang pinagmulan ay naglalagay sa kritikal na kalagayan ang mga nagtatanim ng niyog. Kahirapan at kawalan ng katiyakan. Dahil sa mababang kita mula sa kopra, marami sa mga nagtatanim ng niyog ay naharap sa kawalan ng katiyakan sa kanilang kabuhayan. Ang kakulangan sa makatarungan at stable na kita ay nagiging sanhi ng kahirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ilang magsasaka ay napipilitang humingi ng tulong sa pamahalaan o sa mga non-government organizations upang maibsan ang kanilang pangangailangan. Solusyon sa suliranin. Upang tugunan ang pangmatagalang problema sa industriya ng kopra, mahalaga ang pagpapatupad ng mga makabuluhang reforma at suporta mula sa pamahalaan. Maaring isagawa ang mga sumusunod na hakbang. 1. Pagpapalakas ng value chain. Pagpapalakas ng value chain ng niyog mula sa produksyon hanggang sa paglalako ng mga produkto nito. 2. Pagsulong ng teknolohiya. Pagsusulong ng mga teknolohiyang makakatulong sa mas mabilis na produksyon at mas mataas na kalidad ng kopra. 3. Edukasyon at training. Pagbibigay ng sapat na edukasyon at pagsasanay sa mga nagtatanim ng niyog upang mapabuti ang kanilang pamamahala sa sakahan. 4. Negosyo at market development. Pagsusulong ng negosyo at market development para sa mga produkto ng niyog upang mapalakas ang kita ng mga nagkokopra. Sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan, maaaring mabigyan ng bagong pag-asa ang industriya ng kopra sa Pilipinas at mabawasan ang kahirapan ng mga nagtatanim ng niyog.